Pinalaki akong senyorito. Marangya ang buhay at walang problema sa pera o pangalan. Pero kahit ganun, may kulang. Wala akong ina. Namatay raw noong gabing ipinanganak ako. Sa likod ng ginhawa, may mabigat na kapalit. Handa na sana akong maging tagapagmana ni Papa, kaya nagpa-training ako sa ilalim niya kahit pangarap kong maging piloto. Ang hindi ko alam, hindi lang pangarap ko ang kukunin niya, may mas malaki pa. Ako nga pala si Val, at ito ang aking kwento. Panaginip. Panaginip lang pala. Teka, bakit pawis na pawis ako? Parang uhaw na uhaw ako Teka, sandali lalabas muna ako para makainom ng tubig. Paakyat na ako sa kwarto nang may namataan akong malaking anino sa gilid ng mata ko. Paglingon ko, wala na. Kinabahan ako ng konti, pero binaliwala ko na lang. Baka dala lang ng masama kong panaginip. Sino kayang babae yun? Bakit parang totoo yung sakit? Ano ba itong iniisip ko? Mukhang hindi talaga nakakaganda ng tulog ko yung pag-inom ng alak kagabi. Habang pinapakalma ko ang sarili ko, may kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang may nawala sa akin na para bang may iniwan yung panaginip. Alaala ng babaeng hindi ko man nakilala pero mahal na mahal ko. At ewan ko ba, pakiramdam ko, hindi lang iyon basta panaginip. Partner! Tagal natin hindi nagkita. Ano, kamusta? Tsaka, hiyang-hiyang ka sa buhay dito Ayun lalo ka pang gumagwapo. Loko-loko. Napatalaw ka. May problema ba? Ito naman namiss lang talaga kita. Alam mo naman iba talaga kapag nandun ka sa opisina Mas nadidisiplina yung mga staff natin. Bukasan mo nga kasi yung pagpapatawa. Akala tuloy nila clown ka Ganon? Mawalang galang lang, senyorito. Hindi ko sana gustong sumingit pero nasa talipapa na naman yung grupo nila, Diego. Nanggugulat, nangingikil. Pasensya ka na sana. Kailangan ko muna tong puntahan. Psst! Ano ka ba? Anong pasensya? Tara na. Hinayaan ko si Isandro na mauna. Napailing na lang ako habang ngumingiti. Matagal ko na siyang tropa mula college. Dating frat leader, pero siya rin yung dumepensa sa akin nung binubuli ako at kinukuha ang allowance ko. Kaya bang tingnan pero matino mag-isip. Parang Robin Padilla. Astig, pero may puso. Makulit lang. Nagmamadali kaming naglakad takbo papuntang talipapa. Pagdating namin, gulo agad. May tindera ng isda. May hawak na mahabang kutsilyo. Tutok kay Diego. O sige, subukan mo kumuha dyan ng kahit 5 duleng. Kakaliskisan talaga kita ng buhay. Ang laki-laki mong hayop, hindi ka magtrabaho ng maayos? O ano, sige, lumapit ka pa. Akala mo nagbibiro ako Ano? Ari, yung kamay ko, bitawan mo nga ako. Ari ko, yung kamay ko. Inawakan ni Diego ang kamay ng tindera. Pinilipit hanggang mabitawan ang kutsilyo. Akma na niyang sasaktan ng babae. Kaya tatakbo sana ako para pigilan. Pero si Isandro na naman ang unang sumugod. Parang pelikula, pinabagsak niya si Diego. Tapos bawat susugod sa kanya, tumatalsik sa iba't ibang sulok ng palengke. May tangkang sasaksak sa likod niya. Pero si Mateo ang kumigil. Pinilipit ang kamay at sinuntok. Nang umatras sila,
Nagbanta pa si Diego. Pero binato na sila ng mga tindera. Palakpakan. Ako, nakatayo lang, nagmamasid. Hello po, Senyorito Val. Sakto po yung dating nyo. Kung nahuli pa po kayo ng konti, baka ako na po yung gumulpi doon sa ugok na yun eh. Seryoso ka ba talaga, miss? Mabuti na lang po talaga na ipaabot agad sa inyo nito si Papa Mateo pala yung problema. Teka nga muna. Miss, di mo ba ako nakikita? Kaya ka talaga magpasalamat? Ako yung nagligtas sa'yo Oh, ano naman? Sinabi ko ba makailam ka? Sino ka ba? Toy, ako si Isandro. Kaibigan at nag-iisang best friend na gwapo na Senyorita Balnyo. Gwapo? Sino ka ba? Pasensya na, Sir Isandro. Maraming salamat sa ginawa niyo. Sigurado kaming magdadalawang isip nang bumalik yung mga yon dito. Nako, walang anuman, Miss Beautiful. Kung alam ko lang na ganyan kasungit tong nanay mo hinaya ko na lang sana umikot yung leg niya sa lakas ng sampal nun. Anong nanay? Ako mo ka nanay? Makinig kayong lahat. Sabihin niyo kay Mateo kung magkano yung kinuha sa inyo ng grupo ni Diego. Ibabalik ko. Oh, ano? Narinig mo yun, Manang? Maswerte ka pa rin. Pwede ba? Walang nakuha sa amin yung grupo na yon, no? Hindi ako papayag na pestehin niya tong puhunan na papasimula pa lang nitong pinsan ko, no? Papasimula? Ay, oo nga po pala. Si Isabela po, senyorito. Pinsan ko po to. Galing pa po to sa malayong probinsya. Dito muna po siya titira para may kasama si inay. Sa bayan na kasi ako mag-aaral eh. Magandang araw ho, senyorito. May problema ho ba? Wala. Ano ka ba? Sinusuri ka lang ni senyorito. Ganyan talaga sila mga bagong salta dito. Hindi po ba, senyorito? Magsabi na lang kayo kay Mateo kung may kailangan pa kayo. Yan na, San, umuwi na tayo. Sungit. Yung po nga mababaita ka. Baka marinig ka. Ano naman? Totoo naman na suplado siya. Ikaw naman parang kinikiliti. Kung makipag-usap doon, kulang na lang humagkikik ka eh. Ano ka ba? Natural ko yun, no? Lalo na kung kaharap ko yung si Papa Mateo. Hindi mo ba siya nakikita? Ang angas kaya niya. Ang gwapo. At saka ang hot. Pauwi kami. Panay iling at mahinang tawa si Isandro. Alam kong hindi siya masaya. Inis siya. At gets ko kung bakit. Tinapik ko ang balikat niya at napatawa ako sa epekto sa kanya ng pagsusungit ni Cecilia. Guwapo si Isandro at malakas ang dating sa mga babae. Halos lahat ng gusto niya nakukuha niya. Kaya malaking challenge sa kanya yung sa talipapa. Lalo na todo effort siya para mapansin lang ni Cecilia. Kung gusto mo, inumin na lang natin yung kabiguan mo sa babae. Ano, San? Ano kabiguan sinasabi mo dyan? Hindi ko lang maintindihan kung anong problema nung mukhang nanay na yun sa akin. Hindi ka talaga tipo noon. Si Mateo talaga ang gusto noon kahit noon pa. Teka nga. Parang may mali yata sa pagkakaintindi mo Hindi ko siya gusto, no? Anong hindi ko siya tipo? Nainis lang ako kasi hindi man lang siya nagpasalamat sa akin Yun lang ba? Di ba nagpasalamat naman yung kasama niya? Hayaan mo na, iinom na lang natin yun, ha? Huwag mo na isipin, masisira lang araw mo. Alam mo, tama ka. Mas maganda naman si Isabela Mainhin magsalita tsaka sweet yun. Siya na lang yung liligawan ko. Liligawan? Hoy, hindi mo alam baka mas malala pa ang bunganga nung kaysa kay Cecilia. Hindi mo ba siya narinig kanina habang paalis tayo? Alin? Yung sinabi niyang masungit ka raw? Totoo naman yun Teka, ganun pala pakaramdam ng masungitan, no? Hindi ko siya masisisi. Ako nga, nanggagalaiti Magkaibang sitwasyon natin. Ikaw may ginagawang pabor kay Cecilia na hindi man lang napapasalamatan. Ako wala naman ako ginagawang masama doon kay Isabel Kung sa bagay, may punto ka. Nako, gutom na ako, Val.
Hindi mo man lang ba ako yayayain kumain? Pagkain lang pala. Tara na sa kusina. Ikaw na mamili dun sa ipapaluto mo kay Nanay Dolores. Pagdating pa lang namin sa kusina, ay sinabihan na ako agad ni Nanay Dolores na pinapatawag daw ako ni Papa. Umakyat naman ako agad sa kwarto niya. Doon ay niratnan ko siyang nakatitig sa larawan nila ni Mama. Kuha yun nung kasal nila. Bago tumuloy sa loob, ay kumatok muna ako. Pa, pinatawag niyo raw po ako? Maupo ka, Valentino. Tungkol ho saan ito? Ilang taon ka na nga ulit? 32 ho. May personal lang ako gustong itanong. Ayos lang ba? Sige po. Di minsan, wala kang ipinakilalang nobya sa akin. Eh bakit? Wala ho sa isip ko po yan, Papa. Bakit niyo po ba naitanong? Di ka naman siguro bakla. Papa naman. Gusto ko lang makasiguro. Alam mo kasi nakasanayan sa lahi natin na mag-asawa bago mag-30. Aba, ako nga 24 lang napakasalan ko ang ina mo. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ka mahihirapang buhayin na magiging mga anak mo. Hindi na ba tayo naghihirap? Papa, unang-una hindi ho ako bakla. Siguro hindi ko lang talaga nakikita yung babaeng gusto kong makasama habang buhay pa. Bakit mo pa pahihirapan ang sarili mong mag-ana? Pumili ka na lang na kahit sino. Pare-pareho lang naman ang mga babae. Papa naman. Ay nako, siya. Nasasabik lang ako magkaroon ng apo. Kita mo naman, hindi na ako bumabata. At ikaw rin, gusto ko sana bago pa ako tuluyang manghina. Maturuan ko pa ang mga magiging apo ko tungkol sa pangkabuhayan natin. Kung gaano kalawak ang nasasakupan niya at higit sa lahat, kung gaano tayo kamahal na mga tao, Dede. Lihim kong naikuyom ang kamao ko. Sa totoo lang, maganda naman sana ang mga sinasabi ni Papa. Hindi ko lang lubos maisip na pati yata magiging anak ko, gusto niyang kontrolin. Napangisi ako. Sa isiping iyon, mas lalo kong ginusto na wag na lang mag-anak. Bumaba akong wala sa mood. Hindi naman nakaligtas sa kaibigan ko ang kawalan ko ng gana ng gabing iyon. Val, hindi naman sa kinakampihan ko si Tio Pedro Pero kahit siguro ako, kung may ganito akong mga ari-arian tsaka kayamanan, gusto ko siguraduhin na hanggang sa kaapu-apuhan ko sa tuhod Balik na lang kaya tayo ng buhay, no? Sa tingin ko, mas mabagay yun sa'yo. Ito naman sinasabi ko lang naman yung nakikita ko Pero ayoko rin maging ikaw, no? Boring kaya ng buhay mo. Isipin mo ni minsan hindi ka tumikim ng babae sa sobrang disiplina mo. Ako, hindi ko kakayanin yun, no? Mas gusto ko pang maging trabahador mo, senyorito. At least, malaya ako. Pinili kong hindi magpadami ng body count. Malinis na babae rin kasi hinahanap ko. Hindi ba, hindi patas kung gusto kong malinis tapos ako, kagaya mo. Ari, kung makapagsalita ka parang diring-diri ka sa akin halikan kita dyan Sayang ang tattoo, insan. Ay, oo nga pala, maangas nga pala ako. Pero alam mo Val, hindi naman kabawasan sa atin lalaki yung maraming experience. Mas nakakataas pa nga ng pride yun Alam mong hindi tayo pareho ang paniniwala tungkol dyan. Oo na nga. Ikaw na yung gentleman tsaka bukod tangi. Grabe, napakaswerte talaga ng babae magugustuhan mo. Bukod sa hindi ka na babaero, hindi ka rin basta nasusulsulan ng kahit na sino. Bakit ikaw? Nasusulsulan ka ba ng iba? Depende sa isusulsul mo sa akin. Kapag babae tsaka pera, cravings ko kaya yung dalawa. Wala nang paligoy-ligoy, sunggab na kagad. Gabi na yon. Medyo nabawasan ang sama ng loob ko kay Papa.
Tumagay pa kami ni Isandro habang pinag-uusapan yung negosyong iniwan ko sa kanya. Buti na lang maayos ang lahat. Kahit wala ako sa opisina, tuloy pa rin ang loyal customers. Travel agency yung negosyo ko sa bayan. Kilala at pinagkakatiwalaan. Kaya lumalago. Kinabukasan, nagyaya siyang mag-jogging ng maaga. Sumama ako. Pero nagtaka ako. Bagong ligo siya. At amoy ko yung paborito niyang pabango. Ang lamig naman. Hindi ka giniginaw, insan. Lamig kaya. Di naman malamig, no? Tsaka nagpakulo ko ng mainit na tubig. O ano, tara na? Teka nga, magja-jogging ka ba talaga? Oo nga. Sanay lang talaga akong maligo bago magpapawis. Para alam mo na, amoy baby pa rin kahit pagpawisan. Sinasabi ko na nga ba mambababae ka lang dito sa amin. Idadamay mo pa ako eh. Uy, hindi ah. Sige na nga. Una. Sabihin na lang natin na merong kaunti. Pero masisisi mo ba ako? Kaganda kaya ng mga dalaga dito sa inyo. Halatang naaalagaan tapos ang ayos pa nung namumuno sa kanila. Sus, ito talaga. Oo na, sige na. Muto ka pa eh. Sige na, tara na bago pa tumaas ang sikat ng araw. Gaya ng inaasahan ko, sa talipapanga dumiretso ang kaibigan ko. Napapailing na lang ako habang sinusundan siya. Huminto lang ako nang makita kong dumiretso siya sa pwesto ni na Cecilia. Hindi na ako umalis sa kinaroroonan ko. Tanaw ko kasi mula roon ang kabuuan ng wet market. Mas gusto ko pang magmasid kaysa makinig sa pang-uuto ni Isandro kay Cecilia. May ideya na kasi ako na hindi titigilan ng kaibigan ko ang dalagang iyon. Palibhasa'y hindi sanay na nababaliwala ng babae. Hoy, bang sungit mo sa akin manang customer mo ko? Di ba dapat nakangiti ka tapos nakikipag-usap ka na maayos? Kulang na lang maging mata ng bilas ang isda yung mata mo, kakapaikot eh. Hindi ka man nahihilo? Che, tinatawag mo ba akong manang sa ganda kong to? Tapos gusto mong ngitian pa kita? Nababaliw ka na ba? Aba. Sino tinatawag mong baliw? Oh, ayan o. Ikaw maglinis niyan. Teka nga muna. Bakit hindi ikaw? Paborito ko yung isdang yan eh. Gusto ko ng boneless. Hindi ba't obligasyon mong alisin yung tinik niyan kapag gusto ng mamimili? O baka naman gusto mo makarating kay Kapitan na ganyan ka sa mga customer mo dito. Ano? Ay, buwisit na umaga naman talaga, oo. Kapag minamalas ka nga naman ako, sigurado maghapon mapapesta yung mga paninda ko nito. Ano? Meron ka sinasabi, Manang? Ha? Ako? Naku, wala po. Eto na nga inakaliskisan ko na tong isda mo. Ayaw mo bang gawing relleno to? Parang asarap kasing durugin eh. Tsaka paano mo nalaman ng paborito ko yung relleno? Alam mo, ang galing mo. Pagkatapos mo siguro idubon yan, bibili pa ako ng 3 ah. Gusto ko yung 3 malalaki na pang relleno. Ano? Oh, bakit? May angal ka? Natawa ako kahit medyo malayo. Kitang-kita kasi sa mukha ni Isandro kung gaano siya kasaya mang-azar kay Cecilia. Nakatayo lang ako. Prente, naghihintay. Nang biglang may pumasok na binatilyo. Payat, malikot ang mata, parang may binabalak. Maya-maya, palihim siyang kumuha ng isang isda. Sa tinda ni Cecil. Nakatalikod si Isabela, may inaayos. Habang si Cecil ay busy sa paglilinis kaya hindi napansin. Napatikhim ang bagang ko. Disiplinado kami sa constituents, kaya bawal palampasin yun. Lalo na't mukha pa siyang taga-ibang barangay. Anong sinabi mo? Pabayaan na lang? Oo, humingi naman na siya ng tawad. At naipaliwanag na rin niya na gutom lang siya kaya niya nagawa yun. Miss, baka hindi mo naiintindihan. Hindi namin hinahayaan ang ganyang gawain sa baryong to.
Naiintindihan ko. Pero panindo ko naman yun eh. At sinasabi ko na sa'yo na ayos lang. Pwes, para lang sa kaalaman mo, miss, hindi lang to tungkol sa paninda mo, no? Sa baryong to, walang sapat na dahilan para hindi lumaban ang batas sa mga tao. Kailangan siya maparusahan para hindi niya gawing katatawanan ng mga batas na umiiral para sa lahat. Pinsan, alam mo, tama si Senyorito eh. Ang totoo nga, baka kung si Kapitan ang nakakita nun, ipaputol pa yung isang daliri. Ano? Kailangan kasing sumunod sa batas. Para rin naman yung sa kapakanan ng lahat eh. At saka, wala naman kasing masasamang gawain dito sa baryo dahil nire-respeto ng lahat ang batas ng pamilya Valencio. Kaya, ligtas at masagana yung pamumuhay ng lahat dito. Pero, Ano ka ba? Makinig na lang tayo. Sige na, San. Sama mo na sa presinto yung magnanakaw na yan. teka muna. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin to? Kapag inulit niya pa, akong magpapaputol ng daliri. Oo, kahit kamay ko pa. Uy, pinsan! Napapaliw ka na ba? Matapang ka, Isabela. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Itataya mo yung kamay mo para lang sa magnanakaw na yan? Tama ang narinig mo, Sandro. Itataya ko ang kamay ko kasi naniniwala akong hindi na uulit tong taong to. Nagipit lang talaga siya. Hindi pwede. Bakit hindi? Dahil hindi nagpaparusa ang papa na wala namang kasalanan. Kaya nga kinakausap kita eh. Wala na tayong pag-uusapan. Isama na yung lalaking yan. Kung ayaw mo makausap ng matino, ako ang haharap sa kapitan. Hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit hindi mo ako subukan? Hindi mo gugustuhin magalit ang papa. Pero parang walang narinig ang babaeng yun. Hinubad niya ang suot na apron at walang pagdadalawang isip na sumunod sa amin. Sinubukan pa siyang habulin at pigilan ni Cecilia, pero hindi talaga nagpatinag. Inis na inis ako ng umagang yun. Dahil hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba ang paninindigan niya at tapang dahil sa totoo lang, nakuha ng babaeng yun ang atensyon ko. Walang sino man sa barangay ang bumali o kumwestiyon sa pagpapatupad namin ng batas doon. Bukod tangi ang tindera at dalagang dayo na iyon. Sino ba tong matapang na dalagang ito? Teka nga muna. Gabriela ba apelido mo, iya? Hindi ho. Ay, akala ko kalahi ka ni Gabriela Silang. Pero alam mo, bilang tatay niyo sa barangay na ito, naiintindihan ko yung gusto mong sabihin. Talaga ho? Pero gaya nga ng sabi ni Valentino, Papa, hindi ako nagpaparusa na walang kasalanan. At may kasalanan ang binatang yan kahit kanino pa. Kailangan niyang harapin ang pagkakamali niya para hindi na pamarisan ng iba. Lalo na ng mga kabataan. Alam mo, Iha Isabel. Ama, Isabel. Mahal ko ang nasasakupan ko. At ganito ako magmahal, pantay-pantay. Kapag may kasalanan ka, hindi ko tinitignan kung sino ka. Ikaw, binata. Sa tingin ko, kinakain ka na ng konsensya mo. Papayag ka ba na iba ang umako sa pagkakamali mo? Umiling yung binata, tapos lumuhod, umiiyak. Sabi niya tanggap niya kahit anong parusa. At nakiusap na huwag idamay si Isabela. Nagpapasalamat pa siya sa kabutihan ni Isabela at humingi ulit ng tawad. Walang sinabi si Isabela pero nung tiningnan ko, kitang-kita yung lungkot at namumuo na luha sa mata niya. Bago siya tahimik na umalis. Napabuntong hininga na lang ako. Nang araw din na yon, inihanda ang parusa. Noon, wala akong awa. Sanay akong sundin ang batas ni Papa. Ano ba yan? Ilang araw niya siguro iindahin yung nangyaring to. Sino? Ayun Si Isabela. Akala ko kanina na lumabas siya, uwi na eh. Nagpalamig lang pala. Ewan ko, nairita ako.
nawiwirduhan ako sa kanya. Awang-awa siya pero ayun no, parang manonood pa hanggang matapos yung pagpaparusa. Sumang-ayon ako kay Isandro. Ang akala ko rin ay umalis na siya. Sandali ko siyang tinitigan. Naroon pa rin ang bakas ng awa sa mukha niya. Pero halatang nilalabanan niya na yun. Kung ano man ang dahilan ng pananatili niya ron, hindi ko pa rin alam. Hindi ko namamalayang mas matagal ko na pala siyang tinititigan. Ang alam ko lang, ng mga sandaling iyon, gusto ko pang makita ang mga susunod niyang gagawin. Uy, iba na yan bala. Ha? Eh, hindi naman kaya matunaw si Isabela sa titig mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Tol naman, alam ko na yung mga ganyan tinginan. Ano, curious ka sa kanya no? Siguro. Kakaiba siya sa lahat eh. Mismo, matapang na may malambot na puso tapos malawak yung pangunawa. Ano sa tingin mo? Mag-asawa no? Ano? Uy, layo naman ang iniisip mo. Curious lang ako kung ano pa yung susunod niyang gagawin. Yun lang naman yun. O sige, sabi mo eh. Saan? Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Kunwari. Bahala ka. Nakaset na lahat. Oras na lang at puputulin na ang isang daliri ng binata. Biglang dumating ang isang batang babae. Marungis, gula-gulanit, hagulgol na umiiyak. Yumakap siya sa binata at nang makaawa sa tagaputol na patawarin ang kuya niya. Ang sabi pa ng bata, may malubhang sakit ang mag-iina nila at ilang araw na silang walang kain. Nakaratay na raw ang nanay nila at lalo pang nanghihina sa gutom. Lumuhod din siya. Halos kapitan pa ang paa ng tagaputol ni Papa. Valentino, Papa, sabihin mo nga sa akin. Anong matalinong pagpapasya sa pagkakataong ito? ang batas ay batas. Di ba, Papa? Kung magbibigay tayo ng awa ngayon, bukas may gagawa niyan. May gagaya. Hindi pwedeng pairali ng emosyon. Tama. At kung naaawa ka, Ang mali ay mali, kahit naaawa ka. magaling. Ikaw ka talaga ang anak ko na pinalaki ko. O sige na, isagawa na ang parusa. Nakaangat na ang itak sa hudyat ni Papa. Pero bago bumagsak, naghanap ako ng isang muka. Naroon si Isabela. Hindi sa binata nakatingin, kundi sa batang kapatid na nakaluhod. Yakap ang paa ng tagaputol at humahagulgol. Nanginginig ang balikat ni Isabela. Tuloy-tuloy ang luha, tahimik lang. Nang itaas ulit ang itak, napapikit ang binata, napasigaw ang bata at biglang umawat si Isabela. Mabilis siyang lumapit, lumuhod sa tabi ng bata at marahang hinawakan ang mukha nito. Halika rito. Ako nang bahala sa'yo. Hindi mapapahamak ang kuya mo, ha? Teka, ang init-init mo. Sobrang taas ng lagnat niya. Nagkatinginan kami ni Papa. Agad kong sinenyasan si Mateo na tignan ang kalagayan ng batang babae. Pero hindi ako mapakali na naroon lang. Sumunod ako kay Mateo. Napansin kong parang may mali. Hindi lang pag-iyak ang dahilan ng pamumutla ng bata. Doon ko nakita ang pawis sa noon niya. Hindi iyon normal. Masyadong mainit ang singaw ng katawan niya at ramdam ko yun kahit mula sa kinatatayuan ko.
Kailangan ko ng tubig. Wala bang may tubig dyan? Isabela! Magkukumbusyon siya kapag ay... Hindi, Diyos ko! Anong nangyayari? Nagigising na uwi batang babae. Tio Pedro. Marahil nagkukumbulisyon siya dahil sa sobrang taas ng lagnat niya. Anong dapat natin gawin ngayon, Bay? Kapag may nangyari hindi maganda sa bata, lalo na magkakagulo, Papa. Mawawala ng saysay ang parusa. Nagkatitigan kami ni Papa. Tapos, tumango siya. Pinahinto muna ang pagputol ng daliri. Unang beses sa baryo na naudlot ang parusa. Kaya naman, alam kong mabigat yun para sa kanya. Ako ang nagbuhat sa bata, papunta sa sasakyan ni Mateo. Ramdam na ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya. Sumunod si Isabela. Hawak ang kamay ng binata na umiiyak na hindi para sa sarili kundi para sa kapatid. Pagdating sa maliit na klinika, inasikaso agad ng nurse ang bata. Sa labas, naghintay lang ako. Lumapit si Isabela. Namumula pa rin ang mga mata niya. Salamat. Di akong dapat mong pasalamatan. Kung hindi siya nahimatay, tuloy ang parusa. Alam ko, pero kahit papano, marunong ka palang tumigil. Hindi ako tumigil dahil sa awa. Talaga? Bakit mo pinahinto? Alam kong ikaw ang kumumbinsi sa ama mo. Dahil magiging komplikado ang sitwasyon kung may batang mamamatay sa harap ng mga tao. Desisyon yun na kailangan, strategic. Ang talino mo talagang magsalita, senyorito. Val. Ha? Val ang itawag mo sa akin. Bakit? Hindi ba senyorito talaga ang tawag sa'yo ng mga tao dito? Mas maikli lang yung Val. Suplado ka pa rin talaga. At ikaw naman, matigas ang ulo mo. Hindi, natural na matigas ang ulo ko. May puso lang talaga ako para sa mga taong alam kong mabubuti. Ang puso kapag hindi ginagamit ng tama, nagiging kahinaan yan. At ang sobrang talino, nagiging kalupitan. Iniisip mo bang masama kaming tao? Hindi, pero para sa akin, mali ang sistema nyo. Masagana at ligtas ang baryo dahil sa sistemang to, no? Pero dapat ba na may napuputulan ng daliri? Dahil doon tumatakbo ang kaayusan. Kaayusan o dahil sa takot? Mas mabuti na yun na kaysa maraming inosente ang mapahamak. Ikaw, sige, sabihin mo, anong solusyon mo? Pabayaan ang mga magnanakaw at iba pang mga kriminal? Hindi. Pero hindi lahat ng pagkakamali kailangan tubasan ng permanenteng kapansanan. Kung hindi mabigat ang parusa, uulit lang sila. O baka mas lalo silang mapipilitan. Kung gutom ang dahilan, pakainin mo. Kung sakit ang dahilan, gamutin mo. Hindi lahat nadadaan sa dahas. At paano naman kung abusuin nila yung kabaitan? Kung lahat titingin sa kanila bilang kriminal, doon sila tuluyang magiging kriminal. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka taga rito. Hindi nga. Kaya hindi mo naiintindihan. O baka, kaya ko nakikita. Biglang bumigat yung hangin sa pagitan namin. Hindi ako agad nakaimik. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil unang beses may nagsalita sa akin ng ganon, na walang kahit anong panginginig. Samantala, lumabas ang nurse. High fever at dehydration daw, kaya nagkumbulsyon ang bata. Kailangan ng gamot at pahinga. Mabuti raw at naagapan. Napapikit si Isabela sa ginhawa, habang yung kuya ng bata napaluhod. Paulit-ulit ang pasasalamat. Tiningnan ko ulit si Isabela. Tahimik siyang umiiyak. Pero alam ko, luha yun ng pag-asa at saya. Tungkol sa parusa. Pinahinto lang yun sandali. Matutuloy pa rin yun. Pero hindi na pareho. Anong ibig mong sabihin? Pag-uusapan namin ni Papa.
Pero huwag mong isipin na madali mong mababago ang lahat. Hindi ko kailangan baguhin ang lahat. Kahit isa lang muna. Ano? Ikaw. Alam kong mabuti kang tao, Senyorito Val. Hindi na naman ako nakapagsalita. Sa unang pagkakataon ng 32 taon ng buhay ko, may isang taong tumingin sa akin, hindi bilang isang senyorito at anak ng makapangyarihan tao sa buong barangay, kundi bilang ako na may kakayahang magpasaya. Hindi siya natakot na ipakita sa akin ang mali sa prinsipyong ipinaglalaban namin. Dahil doon, aaminin kong nakaramdam ako ng kakaibang paghanga kay Isabela. Tahimik si Isandro habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan niya. Nagtaka ako. Pansin kong parang malalim ang iniisip niya. Kuwela kasi at makulit ang kaibigan kong yon. Kaya naman naninibago talaga ako kapag bigla na lamang siyang nananahimik. Ilang hakbang bago kami makarating sa kotse, saka siya nagsalita. Oo nga pala, Val. Babalik na ako sa bayan bukas sa umaga ah. Oh, parang kararating mo lang ah. Alis ka ulit? Alam mo namang hindi pwedeng iwan ng matagal yung negosyo sa bayan. Tsaka mukhang hindi ka naman maboboring ngayon. Anong ibig mo sabihin? Sabihin natin parang iba ka kanina. Loko-loko. Paano iba? Hindi ka na lang basta nagdesisyon bilang anak nandun. Parang ikaw talaga yun eh. Strategic lang yun. O sige, sabi mo eh. Anong klaseng tingin yan? Umayos ka nga insan. Totoo yung sinasabi ko, no? Hoy Val, kilala kita no? Hindi ka basta-basta nagpapa-apekto. Pero kanina, iba talaga yung tingin mo eh. Tingin saan? Kanino pa? Di kay Isabela. Alam mo, ang dami mong napapansin. Hoy, trabaho ko yan bilang kaibigan mo, no? Wala yun. O sige, kusa ka masaya. Hindi ko sinasabing masaya ako, no? Pero hindi mo rin naman sinabing hindi, di ba? O sige na, tara na. Umiling ako. Siya naman ang ngumiti. Ganun talaga si Isandro. Hindi niya ako pinipilit magsalita. Pero ramdam ko na alam niya. Hinawakan niya ang balikat ko at tinapik bago sumakay sa kotse. Pailing-iling naman akong umikot bago sumunod sa kanya sa loob ng sasakyan. Val, alam mo, na-realize ko, may punto rin yung sinasabi ni Isabela eh. At kailan ka pa kumontra sa mga batas ni Papa? Simula nung may batang halos mamatay na sa harap natin. Alam mong hindi matutuwa yun kapag narinig niya yan ngayon. Hindi mo naman sasabihin sa kanya, di ba? Pag-iisipan ko. Bumalik ka kagad dito ha. Depende. Kapag may dahilan na para bumalik, kagaya ng, halimbawa, pwede rin sa kasal mo. Loko. Oh, dito na tayo. Sige na, baba ka na. Medyo malayo pa yung biyahe ko eh. Tsaka ikaw na lang bahala magpaalam kay Tio Pedro para sa akin, senyorito ah. Val. Oo na, Valentino. Sige na. Mahinahon akong huminga habang pinapanood kong lumayo ang kotse ni Isandro. Loko-loko. Biglang susulpot tapos biglang aalis. Pagkawala niya, napansin kong ang tahimik ng baryo. Wala na yung ingay ng kapitbahay, tawanan ng mga bata o kalansing sa kusina. Kuliglig na lang at hampas ng dahon sa hangin ang naririnig ko. Kinagabihan, pinuntahan ko si Papa sa kwarto. Nasa mesa siya, may hawak na papeles. Hindi agad tumingin, pero pinaupo niya ako sa tapat ng sofa.
Gabi na para sayayin mo pa ako rito. Ano kailangan mo? Tungkol ho sa parusa, Papa. Anong tungkol ron? Baka pwedeng alamin na muna natin ang totoo. Totoo? Hindi ba't ikaw mismong nakahuli sa akto? Opo. Ang sa akin, totoo naman ang katwiran niya, Papa. Dahil sa gutom. Luma na yan. Tama naman ho kayo, pwedeng luma na, pero totoo pa rin. Anong gusto mo mangyari? Baka pwedeng imbestigahan na muna natin yung rason nila, yung kalagayan nila, kung may iba pang dahilan. Paano naman kung wala? Saka ho tayo magdesisyon. Bakit parang iba ang tunog mo ngayon, Valentino? Nagkakamali ka, Papa. Ang akin lang naman, iniingatan ko lang ang baryo. Lalo na ang prinsipyo ninyo. Tumahimik siya. Hindi madaling kumbinsihin si Papa. Alam ko, dahil miski sa buhay ko, siya ang madalas na magdesisyon. Ilang segundo rin kaming nagpakiramdaman. Hindi man halata ay umaasa kung pagbibigyan niya ang unang beses na nakiusap ako. Ilang araw? Papa? Ilang araw lang ay bibigay ko sa iyo para alamin ang totoo. Pero kapag walang malinaw na dahilan, susundin ang batas ng baryo. Sa palagay ko, sapat na po yun. Huwag mo ko ipapahiya, Valentino. Ito na ang una at huling beses na magbibigyan kita. Maraming salamat, Papa. Makakaasa po kayo. Paglabas ko sa opisina ni Papa, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi pa tapos ang usapan. Pero malaking bagay, parang may silbi yung boses ko. Lumipas pa ang mga araw at napapadalas akong napapadaan sa talipapa. Sa una, kunwari chinecheck ko lang kung maayos ang takbo ron. Pero ang totoo, hinahanap ko talaga si Isabela. Isang hapon, nadatnan ko siyang nag-aayos ng isda sa pwesto. Simple ang suot, nakatali ang buhok, pawis pero maayos ang tindig. Mas lalo siyang naging kaakit-akit. Hindi nagtagal, napansin niya rin ako. Oh, senyorito, may bibilhin mo ba kayo? Wala. Tumitingin-tingin lang. Ganun ho ba? Maayos naman ho lahat dito. Oo, mabuti naman kung gano'n. Nga pala, nasan yung pinsan mo? Si Cecilia ba? Umalis na siya. Umalis? Saan nagpunta? Sa bayan ho. Aayusin niya yung enrollment niya sa college. Ibig mo sabihin, mag-isa ka lang dito? Parang ganun na nga. Sanay naman ako eh. Hindi ka ba mahirapan yan? Wala namang trabahong madali, senyorito. Saka lahat nahihirapan, hindi lang ako. Teka, mukhang hindi kayo busy ah. Medyo madaldal pala kayo. Akala ko isnabero ka eh. Ha? Ayan oh, namula pa bigla yung pisngi mo. Lihim kong nakagat ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko kasi akalain na gano'n na pala ako ka-obvious. Pero imbis na umalis at iligtas ang mukha ko sa kahihiyan, pinili ko pa ring manatili at kilalanin pa siya. Wala na akong pakialam noon sa iisipin at sasabihin ng ibang tao. Hindi na lang kasi ako nakukontento na panoorin siya mula sa malayo. Paano ka nga pala napunta rito? Nako, mahabang kwento ho. Marami naman akong oras eh. Ang ibig ko sabihin, tama yung sinabi mo kanina. Hindi naman ako busy. Talaga ho? Akala ko busy kayo sa pagpapuputol ng daliri. Hindi pa nga natutuloy eh. Gusto mo na ba? Naku, mas mabuti ho siguro kung kalimutan nyo na yun, senyorito. Posible yan kung
Sasagutin mo yung mga tanong ko. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. May kanya-kanya na silang pamilya. Simula nun, kami na lang ng bunso kong kapatid ang namuhay. Nagpapadala sila minsan, pero mas madalas wala. Tapos namatay yung kapatid kong lalaki sa sakit. Pagkatapos nun, ako na lang. Patawad. Wala na yun. Matagal ko nang tanggap. Kaya ka ba ganyan? Anong ganyan? Matapang. Pero may malasakit. Hindi ako matapang. Wala lang akong choice. Hindi siya umiwas ng tingin sa akin habang pinag-uusapan ang sensitibong bahagi ng nakaraan niya. Diretso lang ang mga mata niyang nakatitig din sa mga mata ko. Parang bukas na libro. At doon ko na-realize na hindi siya nagpapanggap lang. Hindi siya nagpapakita ng tapang para magpasikat. Sadyang ganun lang talaga siya. Habang nag-uusap kami, may biglang lumapit sa pwesto niya. Pagtingin ko, napangunot ang noo ko. Yung binatang magnanakaw. Tahimik at nakayuko siyang lumampas sa akin. May bitbit siyang balde. Ni hindi siya nagsalita o tumingin man lang sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Dito na siya nagtatrabaho. Ha? Ako ang kumausap sa kanya. Kung kailangan niya ng pera para makapagsimula ulit, dito siya magtrabaho. Magbuhat, maglinis, arawan ng bayad. Pero bakit? Ano ba yung tanong niyan? Siyempre, kailangan niya. Hindi ka ba natatakot? Sa kanya? Hindi. Bakit naman ako matatakot? Mabuti siyang tao, senyorito. Nalagay lang siya sa posisyon na wala na siyang magawa. Napatingin ako sa binata. Tahimik siyang nagsasalansan ng mga bagong dating na isda. Walang reklamo. Walang angas. Ang totoo'y mukha naman talaga siyang mabait at masipag. Marahas na lang akong napabuntong hininga. Kung tutuusin, nung araw na pinalaya sila ni Papa, pwede na silang tumakas. Lalo na't hindi naman talaga sila taga-baryo. Pero hindi. Nagtrabaho pa talaga siya sa barangay namin. Alam ba niya na hindi pa tapos ang usapan tungkol sa parusa? Oo, alam niya. At pumayag pa rin siya magtrabaho dito? Oo, Bakit? handa pa rin siyang harapin ng parusa. At saka gusto niyang patunayan na kaya niyang magbago. At naniniwala ka? Ano yun? Ganun ka lang kadali maniwala? Hindi. Pero ganun talaga. Minsan kailangan lang. May unang maniwala. Tahimik akong nagmasid. Pinanood ko silang dalawa. Totoong wala akong makitang takot kay Isabela. Hindi na ulit sa akin siya humingi ng pabor tungkol sa parusa. Sa halip ay gumawa na lang siya ng paraan at hindi ko namalayan. Hindi na lang ako basta curious sa kanya. Namamalayan ko na lang ang sarili kong napapangiti sa tuwing makikita ko yung paraan niya ng pagngiti kahit pagod siya. Senyorito, ayos lang ho ba kayo? Wala. Nag-iisip lang ako. Teka, dapat ba akong kabahan? Bakit naman? Baka may bago na naman ng sistema niyo eh. Ano? Alam mo, huwag ka masyado makampante. Hindi ako kampante, umaasa lang. Sa akin? Sa lahat. Pero lalo na sa'yo, senyorito. Umuwi akong magulo ang isip. Hindi dahil sa baryo, kundi dahil kay Isabela. May kakaiba sa paniniwala niya sa mga taong sinukuan na ng iba. Doon ko na-realize, hindi na to simpleng interes. Unti-unti na akong nahuhulog.
Pero di ko pa maamin kahit sa sarili ko. Pagdating ko sa asyenda, natsyempohan ko naman ang pagpapakatay ni Papa ng baboy. Ikalawang linggo na pala. Madaling araw, nagising ako para uminom. Ngunit may narinig akong mahihinang ungol. Kaya't yumuko ako. Idinikit ang tenga ko at malinaw kong narinig iyon. Iyo. Bakit gising ka pa? Papa, may narinig lang akong tunog doon. Teka, saan po kayo galing? Bakit parang ang dumi ng suot ninyo? Pumalik lang ako sa itaas. Wala ito. Madaling araw na Hindi pa po ba kayo nagpapahinga? May naging problema lang sa mga kabayo. Hindi na kita pinagising kasi alam kong pagod ka maghapon. Sige na, maglilinis na ako at magpapahinga na rin ako. Bukas na tayo mag-usap ulit. Hindi na ako kumibo. Tumango na lamang ako at umakyat na rin sa kwarto. Madilim sa sala, pero amoy na amoy ko ang langsa ni Papa. Amoy kalawang na hindi ko mawari. Habang nasa kwarto ay samot-sari ang tumatakbo sa isipan ko. Yung mga ungol, si Papa at alibay niya. Papasikat na ang araw nang bumigat ang mga mata ko. Sigurado ka ba talagang hindi mo alam kung saan pumunta si Papa kagabi? Hindi ho talaga, senyorito. Tulog ako magdamag eh. Nag-iising lang ako tuwing alas 5. May papaliwanag mo ba yung dugong yan sa damit niya? Sa paligay ko dahil yan sa kinatay na baboy kahapon. Tumulong kasi siya sa pagkatay. Pero alas 6 pa ng gabi yun. Nakita ko siya pasado mag-alas 3 na ng madaling araw. Yan pa rin ang suot niya? Posesyon na talaga, senyorito. No, sige, hayaan mo na. Pero kapag may napansin kang kakaiba sa kanya, balitaan mo ko ha. Makakaasa po kayo. O siya, dali mo dito si Bagwis. Pupunta tayo sa kwadra ng mga kabayo. Nabanggit ni Papa kagabi na nagka-problema daw dun eh. Alamin ko kung anong nangyari. Agad namang tumalima si Mateo. Kinuha niya mula sa kinaroroonan nito ang alaga kong kabayo na si Bagwis. Ito ang madalas kong gamit tuwing maglilibot ako sa buong hasyenda. Kulay puti si Bagwis at mailap. Maliit pa siya ay alaga ko na siya. Ako na rin ang nag-train sa kanya. Ang totoo ay walang ibang nakasasakay sa kanya maliban sa akin. Malayo pa sa kwadra ng ibang kabayo ay natanaw ko na ang pamilyar na bulto ng babae. Parang binabayaran ng hangin noon. Para isayaw ang may kahabaan niyang buhok. Pinahinto ko si Bagwis at hinayaan na sarili kong panoorin lang si Isabela. Masaya siyang nakikipagkwentuhan na katiwala naming si Ka Isko. Tingnan mo nga ako, Matt. Ayos lang may itsura ko. Mukha kang matigas at gwapong kabalyero, senyorito. Kung yun ang gusto mong marinig Kabalyero? Teka, mukha na ba akong mandirig ba? Madirigma? Madirigma sa ngalan ng pag-ibig. Ano? Kailan ka pa naging romantiko? Nang umagang yun, mas nakisali pa ako sa kwentuhan ni Ka Isko at Isabela kaysa mag-check ng mga kabayo namin. Kahit kunwari sinusuri ko yung mga alaga, nasa kanya pa rin talaga ang atensyon ko. Sa tenga ko'y parang music yung tawa niyang malutong tuwing binibiro ni Ka Isko. Doon ko rin nalaman na sarado pala ang pwesto niya tuwing Lunes dahil nagdi-deliver siya ng mga pa-order na isda sa mga kababaryo na hindi madalas makapunta sa talipapa. Yatid na kita? Naku, wag na. Mukhang may kailangan ka pang asikasuhin dito eh. Nabanggit ni Kais ko na bihira kang bumisita sa parating to ng asyenda. Maliban na lang kung may problema. Mukhang ayos naman sila. Saka nakita kita kanina.
Pinapakain mo si Bagwis. Paano mo nagawa yun? Nagawa ang alin? Bibihira lang kasi yung nakakalapit kay Bagwis. Kinakatakutan siya kasi mailap at mainitin ang ulo. Ilang beses na rin may na-ospital dahil sa natadyakan niya pero ikaw, dinaig mo pa si Mateo. Totoo ba yan? Bagwis? Tingnan mo. Sobrang lambing niya naman sa akin, di ba? Tama ka. Mukhang gusto ko nga rin ng kaibigan kong to. Gusto rin? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, gusto kanyang sumakay ka sa kanya. Hayaan mo lang ihatid ka namin kahit hanggang labasan na lang ng asyenda. Medyo malayo-layo rin yun eh. Okay. Kaso, hindi pa kasi ako nakasakay sa kabayo eh. Medyo natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Eksperto ang kasama mo. Ramdam ko ang kaba niya, pero nagtiwala siya sa akin. Masasabi kong isa ang pagkakataong yon sa hindi ko malilimutang sandali na kasama ko si Isabela. Nasa harapan ko siya habang marahang naglalakad si Bagwis. Hindi man sadya, pero dahil nakayakap ang mga braso ko sa baywang niya, para protektahan siya, malaya ko nararamdaman ang lambot ng katawan niya at balat. Bukod doon ay nasasamyo ko rin ang natural niyang aroma. Maraming salamat, senyorito. Di ba ang sinabi ko, Val na lang itawag mo sa akin? Sige, Val. Bumalik ka na, baka hinihintay ka na ni Bagwis. Pwede ko naman siya ipakuha na lang kay Mateo eh. Bakit mo naman gagawin yun? Sasamahan kitang magati ng mga i-deliver mo. Mauna na ako, Val. Salamat ulit sa pag-atid. Hindi niya na ako hinintay magsalita. Ngumiti siya, tumalikod at umalis. Kinagat ko na lang ang labi ko para hindi na humabol ng salita. Tapos ay napakamot na lamang ako habang pinapanood siya. Kinatanghalian, tapos na ako sa gawain, pero hindi pa rin ako mapakali. Hindi ko na rin yata kayang itago sa sarili ko. Hindi na ito simpleng paghanga o awa. Mahal ko na si Isabela. Simpleng pakinggan, pero sa mundo ko, first time ko tong maramdaman. Bago at sobrang espesyal. Oh, senyorito. Val, gabi na. Anong ginagawa mo dito? May problema ba? Pwede ba kitang makausap, Bella? Oo naman. Tungkol ba saan? Malalim ang naging paghugot ko ng buntong hininga. Tahimik ang paligid, kaya rinig na rinig ko ang tibok ng dibdib ko. Hindi ako sanay magtapat, hindi ako sanay maging vulnerable. Pero kailangan kong umamin sa kanya para alam ko kung saan at paano ako magsisimula pagkatapos nun. Bella, hindi ako magaling sa ganito eh. Sa alin? Sa pagsasabi ng damdamin ko. Ha? Mahal kita. Lumabas yun ng mas diretso kaysa sa inaasahan ko. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Nakakahiyaman pero hindi ko na binawi. Hindi ko rin tinawanan. Samantala, hindi ko mabasa ang reaksyon ni Isabela ng mga sandaling yun. Tahimik lang siya, nakatingin, nakikinig. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ngayon ko lang ito naramdaman eh. Basta isang araw, hinahanap-hanap na kita. Iniisip kita. Gusto kong malaman kung ayos ka lang ba
Gusto kong marinig ang boses mo. Yung tawa mo. Kung hindi mo ako gusto, sabihin mo lang. Maintindihan ko yun. Ayoko na kasing ilihim to eh. Tumango siya ng bahagya, pero wala pa ring salita. Ilang beses akong napalunok. Yun na yata ang pinaka-nakakakaba at mahabang sandali na naghihintay ako ng kasagutan. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Isabela. Kaya ang ginawa ko, huminga na lang ako ng malalim. Sige, pasensya na kung nabigla kita. Huwag ka sanang maiilang sa akin. Isipin mo na lang, hindi nangyari to. Val. Ha? Ang totoo, hindi ko rin alam kung ano tong nararamdaman ko eh. Pero, gaya mo, pakiramdam ko rin. Gusto na rin kita. Ayokong magkamali, lalo na't ang layo ng antas natin sa buhay. Ano mong sinasabi mo? Ang gusto ko lang naman malaman, may pag-asa ba na pareho yung nararamdaman natin? Sa palagay ko, magkasundo ang nararamdaman natin, Val. Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi pa sure, pero may pag-asa. At sapat na yun para sa akin. Nang gabing yun, nanatili ako sa bahay ni Isabela. Sabay kaming kumain, nagkwentuhan hanggang magmadaling araw. Paalis na sana ako, pero bumuhos ang malakas na ulan. Sa totoo lang, nagpasalamat pa ako dahil ayoko pa siyang iwan. At nang gabing yon, may nangyari sa amin. Oo, hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. At doon, nabuo ang sanggol na magpapabago ng lahat. Papa, may kailangan ko kayong malaman. Mukhang seryoso yan iyo. Magandang balita ba yan o masamang balita? Kayo pong magpapasya kung maganda ba to o masamang balita. O sige, maupo ka. Hindi na po. Sandali lang naman to eh. O sige, ano ba yon? May napupusuan na po akong babae. Oh, talaga? Kilala ko ba? Opo, Papa. Sino? Si Isabela po. Yung may pwesto sa may talipapa, yung isdaan. Yung dalagang matapang na kumukontra sa pagpaparusa natin noon sa magnanakaw. Opo. Kaya ba hindi natutuloy ang pagpaparusa sa magnanakaw? Papa, hindi ho dahil doon. Wala pong kinalaman yun doon. Ano ba? Kung kayo, ano ang plano mo? Gusto ko sana siyang pakasalan. Ganon ba kalalim ang nararamdaman mo para sa kanya? Opo, Papa. Mahal mo? Opo naman. Kaya mo ba siyang mawala sa'yo? Papa, ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo ako, Valentino. Siyempre hindi ho. Kaya ko nga siya papakasalan kasi gusto ko siyang makasama habang buhay eh. Kung gayon, iba ang pakasalan mo't anakan. Ano? Teka, ano po sinasabi niyo? Sisimplihan ko lang iyo. Sa pamilya natin, importante ang sakripisyo. O hindi mo kaya mawala sa iyo ang babaeng mahal mo, sa ibang babae ka bubuo ng pamilya. Hindi ko maintindihan. Bakit may mawawala? Handa ka na bang alamin ang buong katotohanan? Tungkol saan? Sa pamilya natin. Teka, anong kinalaman ng pamilya natin kay Isabela? Kay Isabela, wala. Pero sa'yo nakasalalay ang lahat.
Ramdam ko na ang pag-init ng ulo ko. Hindi malinaw ang mga sinasabi ni Papa. At mas lalo akong naiinis kapag pakiramdam ko ay may tinatago siya sa akin. Ni minsan ay hindi ko siya kinwestiyon. Hindi ako bastos na anak. Pero ng mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay maaabot ko na ang hangganan ng pang-unawa ko. Diretsuhin mo na lang ako, Papa. Hindi siya para sa pamilyang ito. Ano? Sino kayo para magdesisyon nun? Dahil ba sa antas ng pamumuhay niya? Yun ba? Hindi. Kung ganun, anong dahilan? Ano ba talagang tinatago niyo sa akin, Papa? Makinig ka na lang sa akin. Para rin sa iyo ang mga sinasabi ko. Hindi ko na mapigilan ang galit ko. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng opisina niya. Pilit na inuunawa ang mga sinasabi niya. Kasabay nun ang pagkontrol ko sa sarili kong emosyon. Ayokong makapagsalita ng hindi maganda, pero sinagad na talaga ako ni Papa. Hindi ko na inalala noon kung anong mararamdaman niya o kung anumang parusa ang ibibigay niya sa akin. Para akong granada na inalisan niya ng pin. Buong buhay ko, sinunod ko ang gusto mo. Nag-aaral ako kung saan mo gusto. Bumalik ako dito dahil gusto mo. Pinagandaan ko ang pagiging kapitan balang araw kasi gusto mo yun. Yun ang nakalaan para sa iyo, Bal. Tama kayo. At tinatanggap ko lahat ng yun. Kaya kong gawin ang lahat ng yun pero wag mo akong papakailaman pagdating sa babaeng mamahalin ko. Hindi mo naiintindihan. Dahil hindi mo rin naman sa akin pinapaintindi. Valentino! Tama na. Hindi na ako bata, Papa. Tumahimik siya, pero kitang-kita yung paninindigan niya sa mga sinabi. Mga payo na hindi ko gets kung bakit at para saan. Hindi ko na hinantay na dagdagan pa. Lumabas akong bitbit ang galit at sama ng loob. Kinahaponan, nangabayo ako sa buong hasyenda. Parang ramdam ni Bagwis yung bigat. Kaya mabilis ang takbo niya. Yun ang kailangan ko. Hanggang sa napadpad ako sa puntod ng nanay ko. Doon ako nahiga. Nakatanga sa kahel na ulap. Maya-maya, lumapit si Bagwis. Idinikit ang mukha niya sa akin na para bang nakikisimpat siya. Kahit siguro ikaw, Bagwis. Hindi mo iiwan si Isabela kahit anong dahilan, di ba? Lalo na ngayon. Magkakaanak na kami. Oras na siguro para piliin ko naman kung sino ang magpapasaya para sa akin. Nasa loob ng hasyenda ang puntod ni Mama. Tinitigan ko yung petsa ng pagkamatay niya. Sakto sa birthday ko. Mapait akong ngumiti habang hinahaplos ang lapida. Ilang beses kong pinangarap na sana'y andyan pa siya. Siguro'y iba ang naging takbo ng buhay ko. Pag-uwi ko, nadaanan ko si Papa sa veranda. Mag-isa, may baso ng whiskey. Hindi ko na sana siya papansinin pero nagsalita siya. Napahinto ako sa pag-akyat sa hagdan. Naniniwala ka ba? Namatay ang ina mo dahil sa pagpapanganak sa'yo. Wala siyang sakit. Malakas ang ina mo at ginawa niya ang lahat para maisilang ka ng ligtas. Hindi ba't kayo nagsabi sa akin na namatay siya pagkatapos niya ako ipanganak? May sumpang bumabalot sa angkan ng pamilya natin, Bal. Sumpa na daang-daang taon nang sinusunod ng bawat sisibol na henerasyon. Ano? Papa, kung ito na naman yung estilo mo para pigilan ako,
Hindi ba parang sobra na to? Hindi ako nagpipiro. Sumpa yun. Sumpa ng isang supremo ng mga aswang na hanggang ngayon nakaukit pa rin sa mga palat natin. Aswang? Sumpa? Ano to, pelikula? Umupo ka at pakinggan mo ko, iho. Hindi. Tama na. Ayoko nang makinig sa'yo, Papa. Umupo ka, Valentino! Kilala ko si Papa. Hindi tunog galit ang boses niya ng mga sandaling yun. Hindi rin nananakot, pero punong-puno ng otoridad. Lihim kong naikuyom ang dalawang kamao ko, habang dahan-dahan akong umupo sa harap niya. Ang sabi ko sa sarili ko, iyon na ang huling beses na pakikinggan ko siya. Sa oras na matapos ang gabing yun, sisimulan ko ng buuin ang sarili kong pagpapasya. Hindi totoong pagpapaganak sa iyo ang dahilan kung bakit namatay ang ina mo, Val. Siya ang tumupad ng obligasyon ko bilang tagapagmana. Inialay ko siya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako agad nakaimik. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano magre-react sa ganyang akusasyon. Lalo na't kay Papa nanggaling. Hindi siya yung tipo na basta nagbibitaw ng ganong salita. Pagtingin ko sa mata niya, kitang-kita ko ang seryoso niyang tono. At may halo pang pangamba. Anong ibig niyo sabihin? Anong inaalay pa? Ipinaubaya ko siya kay Supremo. Yung Supremo na yan. Sino ba yung Supremo na yan? Isa siya sa pinakamalakas na uri ng aswang. Noon pa. Dekada 90. Patagal nang may kasunduan ang mga ninuno natin sa kanya. Daang-daang taon na siya kumukuha ng alay sa pamilya natin. Pwede, Papa. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Saka, pwede ba hindi na ako bata para takutin niyo ako ng ganyan? Totoo ang sinasabi ko. Yung narinig mong umungol sa ilalim. Siya yun. Umuungol siya sa tuwing aalayan ko siya ng sariwang dugo at laman loob. Ang bihira. Anong yung ibig niyo sabihin? May kontrata kayong pinirmahan? Hindi pirma, kundi bahid at dugo ng ating angkanval. Yaman at kapangyarihan, kapalit ng alay sa bawat henerasyon. Unti-unting nawawala ang mapaklang ngiti sa labi ko. Hindi na ako natatawa. Sa dami ng seryosong bagay na paninindigan ni Papa sa buhay, hindi siya yung tipong gagawa ng ganitong kwento kung hindi niya paniniwalaan. At iyon ang mas nakakatakot. Ito na marahil ang takdang oras para malaman mo ang lahat, iyo. Ang babae magdadala ng susunod na tagapagmana. Sa oras na magkaanak ang lalaki sa pamilya natin, kukunin niya ang ina. Gusto mo paniwalaan kita? Alam mo, Papa, kalokohan lahat ng sinasabi mo sa akin. Hindi mo kailangang maniwala. Nangyayari ito bago ka pa man ipanganak, Val. At ang ina mo, Si Mama ang ginamit mo para maabot mo kung ano ka ngayon, di ba? Tama! Hindi mo siya minahal kahit ni minsan. ginawa ko lang ang dapat kong gawin, Val. Para mabuhay tayo, lalong-lalo ka na. Mali ka, Papa. Kung may taong gusto ang lahat ng to, ikaw yun, kasi makasarili ka. Iyo, sana intindihin mo sana ang ginagawa kong ito. At tungkulin ko. Tulad mo lang din ako doon. Tungkulin? Tungkulin ba sa'yo na pumatay ng inosenteng babae matapos kanyang bigyan ng anak? Paano mo natatawag na tao ang sarili mo, Papa? Hindi ako papatay sa kanya. Pero alam mong mamamatay siya. Nakukunin siya bilang alay. At ikaw ang nagdala sa kanya doon. Ikaw ang pumatay kay Mama, Papa. Ikaw yun.
Parang may sumabog sa dibdib ko. Galit, sakit, halo-halo na. Si Mama, buong buhay ko, inisip kong malas lang, na sadyang namatay sa panganganak. Masakit, pero normal. Kaya madali kong natanggap. Pero sa sinabi ni Papa, iba yun. Inalay siya habang nanghihina at walang kalaban-laban. Hindi yun kayang iproseso ng utak ko. Basta ang tanong ko, para saan? Para sa yaman o para sa kapangyarihan? Alam ko walang kapatawaran na ginawa kong yun sa ina mo, Val. Pero alam kong balang araw, mauunawaan mo rin ako. Hindi natatakasa si Supremo kahit saan ka magtago. Aanihin at aanihin niya ang bunga ng punlang itinanim niya. Kung kailangan ko maging peste para lang hindi siya umani, gagawin ko yun, Papa. Wala tayong laban sa kanya. Hindi na kailangang umabot pa sa ganito, iyo. Pwede mo ba namang mapanatili sa tabi mo si Isabel? Kapag nakapag-alay ka na, magiging malaya na kayo ng babaeng mahal mo. Hindi mo nga lang siya pwede pakasalan at anakan. Pero Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko yung baso ng whiskey at malakas kong inihampas sa kahoy na lamesa. Nabasag, nanginig ang kamay ko at nagkasugat ako. Nung nahanginan lang, saka ko naramdaman ang kirot. Kaya ko yung tiisin dahil mas masakit yung naririnig ko. Wala na akong sinabi. Tinalikuran ko siya. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Yung sumpa o yung pag-aakalang kaya kong isakripisyo ang pag-ibig ko para sa sistemang binuo nila. Sa kwarto, pagdarang kong sinara ang pinto. Tulala sa kama. Sa duguang palad ko, kinuha ko ang lumang litrato ni Mama. At biglang mas naging makahulugan ang bawat patak ng dugo sa larawan. May lakad mo ba tayo, senyorito? May tatanong ako sa iyo. At gusto kong malaman ng totoo. Tungkol sa no? Sa pamilya ko. May alam ka ba tungkol sa sumpa? Sumpa? Si Papa. May iba ba siyang kinikilos kapag wala ako dito? Lalo na tuwing magpapakatay siya ng baboy. Isa lang ang alam ko, senyorito. May lugar sa bahay na marahil hindi mo pa napupuntahan. Saan? Sa basement. May basement ang mansyon? Meron o. Hindi lang talaga bukas sa lahat. Anong meron sa basement? Hindi ko pa po napapasok yun eh. Ano naman sa palagay mong nandun? Hindi ko po masasagot yan, senyorito. Gusto kong dalhin mo ako doon, ngayon din. Hindi kami dumaan sa main entrance. Sa likod ng mansyon, pumasok kami sa lumang bodega. Tahimik, amoy alikabok at kahoy. Sa dulo, may malaking aparador na itinulak ni Mateo. At sa likod nun, may makitid na bakal na pinto. Kinapa na yung pader. May maliit na ukit na pinindot. May mahinang click, tapos dahan-dahang bumukas. Sinalubong kami ng malamig, nakakasukang hangin. Sa loob naman ay may hagdang pababa na sobrang dilim. Kinuha ni Mateo ang flashlight niya at siya ang nauna. Paano mo nalaman ang lahat ng to? At bakit hindi mo sa akin sinasabi to? Sa totoo lang po, natuklasan ko lang po to nang minsang may ipahanap si Nanay Salo dito. Nakita ko yung hagdanan na to pero hindi ko pinasok eh. Ang baho! Amoy nabubulok na karne! Desidido na po ba talaga kayong bumaba dito? Masama ang kutob ko sa lugar na to, senyorito eh. Mas masama kung patuloy nilang itatago sa akin to, man. Pagdating sa ibaba, isang makitid na hallway ang bumungad sa amin.
Bato ang dingding. Parang hindi parte ng modernong bahay. Mas luma pa. Sa dulo, may isa pang animoy pintuan pero gawa sa bato. Tinulak ko yon. Pero napakabigat. Hanggang sa tinulungan ako ni Mateo. Maya-maya pa ay gumalaw na yon at dire-diretso nang bumukas. Sa loob ay napahinto ako. Maraming kandilang pula ang nakaayos sa paligid. Nakapabilog sa gitna ng isang malaking rebulto. Rebultong may sungay at mahahabang pangil. Nang matitigan ko ang mata nun, ay lalo lang akong nangilabot. Kahit kasi gawa lang sa kahoy, ay ramdam kong buhay ang mga matang yun na nakatitig sa akin. Anong klaseng lugar to? Bakit nasa ilalim ng mansyon? Teka, pamilyar sa akin to ha. Saan ko nga ba to nakita? Ang ulo ko! Ano nangyari, senyorito? Ito tubig, uminom muna kayo. Senyorito! Senyorito! Naalala ko na. Alam ko na kung saan to. Napapanaginipan ko ang lugar na to. At oh Diyos ko. Si Isabela. Siya yung babae doon. Siya yung kinuha ng halimaw na yan. Senyorito, halika na, ilalabas na kita dito. Habang papalayo, napalingon ako ulit sa rebulto. Doon ko na-realize, hindi lang to basta nakakatakot. Kung siya nga ang pumatay kay Mama at siya rin ang banta kay Isabela, hindi ko to hahayaang magpatuloy. Pero kailangan ko ng plano. Kailangan kong malaman paano nagsimula at paano matatapos. Unang beses ito na hindi lang si Papa ang kalaban ko, kundi mismong anino ng lahi namin. Habang nakatitig ako sa rebulto, malinaw, wala na akong atras kahit ano pang mangyari. Bella? Papa? Andiyan ka na pala, Val. Bakit ka nandito? Pinatawag ko siya. At bakit? Nangangamusta lang naman ang papa mo sa akin. Teka, anong nangyari dyan? Wala. Ayos lang ako. Patingin nga. Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi ka yata nag-iingat eh. Ako, paano ba to? Parang malalim ang sugat. Halika, dadalhin muna kita sa center ha? Bella, sinabi ko na sa'yo, ayos lang ako. Pwede ba? Huwag ka nga makulit ha. Mamaya ma-infection yan eh. Halika na. Maraming salamat po sa imbitasyon Don Pedro. Ipagpapaalam ko muna si Val sa inyo. Halika na. Teka, dahan-dahan ka naman. Kanina lang ayaw mo umalis, di ba? Huwag ka nagbabalik dito sa bahay, naiintindihan mo. Ha? Pero bakit? Ipinatawag kasi ako na papa mo eh. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na sa akin. Ayokong mapahamak ka. At ang anak natin. Val, may problema ba? Wala. Basta magtiwala ka lang sa akin ha. Pakiusap. Huwag ka nang babalik sa mansyon. Kahit personal ka pang tawagin ni Papa. Mangako ka. Oo, sige. Kung saan magiging payapa ang isip mo, Val. Salamat. Halika na. Pagkatapos linisin tong sugat, ihatid na kita. Magpahinga ka lang doon. Huwag kang magpapakapagod. Si Mateo nang bahala sa mga kailangan mo. Sabihin mo lang sa kanya kung anong kailangan mo sa bahay, ha? Val, hindi na ba kita makikita? Ano? Ikaw kasi ang kailangan ko eh. Intindihan ko naman na baka abala ka rin. Sana lang minsan, dalawin mo pa rin ako. Bella, halika nga. Ano bang sinasabi mo? Magsasama tayo pagkatapos nito. Papakasalan kita at mamumuhay tayo ng tahimik at payapa, ha? Aasahan ko yan. Ilang araw akong nagkulong sa lumang silid-aklatan ng mansyon. Binuklat ko yung mga librong
Hindi ko pa nabubuksan simula nung bata pa ako. Makakapal, mabibigat, amoy luma. Mga tala ng ninuno, kasal, kapanganakan, pagkamatay. Doon ko napansin ang pattern. Bawat henerasyon may asawang babae na namamatay sa panganganak ng anak na lalaki. Hanggang sa may nakita akong librong pinakaluma sa lahat. Walang pamagat, nakatago pa sa likod ng kahon. Parang sinasadyang huwag talagang makita. Pagbukas ko, may kasunduan at isang pangalang may bakas ng tuyong dugo. Mukhang unang angkan naming nakipagkasundo kay Supremo. Ang sumpa. Magpapatuloy hanggang ang dugo ng unang nanumpa ay kusang babalik sa kanya. Teka, ito ba'y puputol sa sumpa? Kusang ibalik ang dugo ng unang nanumpa? Ang ibig sabihin? Akalain mo nga naman. Sa uli, kami pa rin ang talo. Napaupo ako sa sahig, tulala, habang hawak ang lumang libro. Hindi ako umiiyak kahit sobrang lungkot ng puso ko. Hindi rin ako galit. Para lang akong biglang napagod at nanghina. Pero kung yun ang kapalit para mabuhay si Isabela at ang anak namin at para hindi na maulit ang nangyari kay Mama, handa akong magsakripisyo. Anong ibig mo sabihin, senyorito? Basta, iabot mo yung kay Isabela. Saka to, sapat na ang laman yan para mabuhay sila na masagana. Senyorito. Si Bagwis, ikaw na rin bahala sa kanya. Sa umpisa lang yan mahirap pero magagamay mo rin siya. Ito na ang huling abilin ko sa iyo, Matt. Kailangan hindi mo ako bibiguin. Kuha mo. Matt. Makakaasa ka, senyorito. Ganyan nga. Maasahan talaga kita. Kinagabihan, bumaba ako sa basement mag-isa. Ayokong may ibang madamay. Dinala ko ang lumang libro at isang kutsilyong kinuha ko sa kusina. Alam ko naririnig mo ako. Nandito ako para tapusin ang kasunduang to. Naririnig mo ba, Supremo? Ako ang dugo ng angkan na nakipagkasundo sa'yo. Ako ang pinakamatabi sa lahat ng pwede mong anihin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Hindi galing sa pinto, hindi galing sa hagdan, parang mula mismo sa rebulto. Unti-unting nagbago ang anino nito sa dingding. Gumalaw ito at sa harap ko, parang may humugot ng dilim mula sa likod ng kahoy na rebulto. Doon ay isang anyo ang nabuo. Mas mataas sa tao, mahahabang kuko. May mga matang animoy nagbabaga sa pula. Sinasabi ko na nga ba't buhay ang rebulto na iyon. Ang tagapagpana. Matagal na kitang hinihintay. Dala mo ba ang ani? Anong ani pa bang hinahanap mo? Nasa harapan mo na. Kung ganon, alam mo na kung paano matatapos ang kasunduan. Pinapahanam ako, bata. Alam mo ba kung anong magiging kapalit ng katangahan mong ito? Ha? Wala na akong pakialam. At pwede ba tigilan mo na yung pakikipaglaro mo sa aking halimaw ka? Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Hindi ko alam kung paano siya kumilos. Parang usok lang na napakaliksi. Inabot niya ang leeg ko at unti-unti yung hinigpitan. Itinaas ko ang kutsilyo. Handa na akong saksakin ng sarili ko. Pero bago pa man tumama ang talim sa balat ko, may sumigaw. Si Papa. Kasunod niyang dumating doon si Mateo at si Kais ko. Anong ginagawa niyo? Teka, bitawan niyo ako! Matt! Nag-usap na tayo kanina, di ba? Umuwi ka na, Bal. Huwag mong biguin ang mag-ina mo.
Papa? Paano? Alam ko. Ipinagtapat sa akin ni Isabela ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Patawad iyo. Kung sana naging kasing tapang mo lang ako noon, hindi sana nawala sa atin ang mama mo. Sana, mahanap mo sa puso mo kapatawaran para sa akin, anak. Papa, kailangan putulin na sumpa. Hayaan niyo na akong gawin to. Ano ba tayo? Bitawan mo nga ako sa... Ano ba? Patawad o, senyorito, pero kailangan kong gawin to. Isang panyo ang itinakip ni Mateo sa mukha ko. Kasunod nun ay nagdilim na ang paningin ko. Nagising ako kinabukasan na nasa tabi ko na si Isabela. Nakatunghay sa akin. Agad siyang ngumiti nang makita niyang nagdilat ako ng mga mata. Bella? Ang papa. Ha? Hindi pa umalis siya? Nagpunta raw sa ibang bansa at doon muna mamamalagi? Yun din ang dahilan kung bakit ipinatawag niya ako nung nakaraan eh. Ibinibilin ka niya sa akin. Ha? Ay, masyado ka nga yatang naging abala nito mga nakaraang araw. Pati pag-alis ng sarili mong ama, hindi mo na malayan. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Salamat, mahal. Kulang pa ang pahinga mo. Huwag ka munang tumayo ha. Kukuhanin lang kita ng pagkain. Ipapaalam ko rin sa kanila nagising ka na. Si Isandro nga pala, nandito kanina lang dumating. Akalain mo, sabay silang umuwi ni Cecilia galing sa bayan. Alam mo, mukhang nagkakamabutihan ng dalawa eh. Pero sige pa rin ang away. Pinilit ko na lang ngumiti sa mga sinabi ni Isabela. Pero ang totoo, litong-lito ako ng mga sandaling yon. Nang dumating si Mateo, ay dun lamang naging malinaw ang lahat. Wala na raw si Papa. Naglaho siya kasabay ng kasunduan at sumpang ilang dekada ring kumontrol sa mga buhay namin. Napakasakit ng pagkamatay ni Don Pedro. Walang nakakaalam. Walang burol. Walang libing. Ni walang nakidalamhati eh. Walang nagdasal para sa katahimikan niya. Sobra-sobra na yung parusa para sa kaluluwa niya, senyorito. Tama ka, Matt. Pero naniniwala ako kahit ganon payapa si Papa. Kasi alam niyang ginawa niya yung tama. Sa uli, pinatunayan niya pa rin sa akin na mas mahalaga ang pamilya kaysa yaman at kapangyarihan. Nasisiguro kong mahal na mahal ka ng ama mo, senyorito. At pinapatawad ko na rin siya, Matt. Masakit. Pero kailangan kong tanggapin. Ang mahalaga, malaya na ang mga susunod na henerasyon. Wala nang dilim na kokontrol sa buhay namin. Masaya ako para sa inyo. Umasa ka, senyorito. Ligtas sa akin ang sikreto ng pamilyang ito. Alam ko, Matt. Alam ko mapagkakatiwalaan kita. Hanggang sa ngayon ay nagsisilbi pa rin ako sa mamamayan namin. Kasabay ng pagpapatawad ko kay Papa, niyakap ko ang buhay na pinili niya para sa akin. Hindi ko pinabayaan ang hasyenda at ang aming nasasakupan. Hindi na kami kasing rangya ng dati, pero masasabi kong masaya at payapa ang isip ko. Mahal ko ang nasasakupan ko. Kasama ko ang asawa ko, mga anak at kaibigan. Bagay na hinding-hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Sana ay nasiyahan kayo at nakapulot ng aral sa ibinahagi kong kwento ng aking buhay. Hangad ko na mapansin ninyo at mai-ere ito sa isa sa inyong mga channel. Pagpalain pa nawa kayo ng Diyos.